Lumitaw ang isang E-rank Hunter ID card, nakalimbag dito ang pangalang si Chen at ang klaseng Tamer. Sa mga kilalang combat class, ang propesyon ng Tamer ay mukhang lubos na wala sa lugar. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking may makapal na bigete ay nakatitig sa card, puno ng hinala ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na may magpupursige sa propesyon ng Tamer, isang klaseng nasa bingit ng paglaho. Ipinagpatuloy niya ang panlilibak kay si Chen, sinabing ang lakas ng isang Tamer ay nakadepende ng buo sa kanyang kasamang halimaw. Tumingin siya sa maliit na leon na nakadamit panda na nasa bisig ni si Chen at buong kumpiyansang nagpahayag na malamang na mababasa nito ang sarili sa sandaling makaamoy ito ng dungeon matapos tawaging maruming pusa. Agad na inilabas ni Liu ang kanyang mga pangil at nagpakawala ng galit na ungol, ang kanyang mga mata ay kumislap ng kulay rosas lila, na nagpapakita kung gaano siya naiinis na minamaliit ng isang taong mas mahina kaysa sa kanya. Iwinasiwas ng lalaki ang kanyang kamay nang may inip, sinabihan si Chen na alisin na ang walang silbing nilalang na yun dahil walang party ang magnanais nito. Tahimik na niyakap ni si Chen si Liu sa kanyang mga bisig at tumalikod upang umalis. Habang nagngangalit si Liu sa galit, patuloy na nagtanong sina si Chen at Liu sa ibang hunting party kung maaari silang sumali. Isang mangangaso na may matipunong pangangatawan ang diretsahang tumanggi sa kanila. Sinabi niya na ang kanyang pangkat ay nangangailangan ng tunay na mandirigma na kayang lumaban sa harapang linya, hindi isang maliit na nilalang tulad ni Liu. Wala sa kanila ang gustong makipagtrabaho sa isang Tamer. Tiningnan nila si Chen na parang isang taong umaasa lamang sa iba at sinabihan siyang umalis agad sa recruiting area. May ilan pang gumamit ng makataong dahilan, sinabing ang bawat nilalang ay may kaluluwa at hindi nila kayang ipagsapalaran ang gayong kaliit na hayop upang lumaban para sa kanyang amo. Ngunit alam ng lahat na ang mga iyon ay mga palusot lamang upang tanggihan si Chen. Tumanggi si Chen na sumuko, ngunit bawat alok na kanyang ginawa ay tinanggihan. Sunod-sunod na insulto ang umalingawngaw sa paligid niya, lalong nagpapabigat sa atmosfera sa bawat sandali. May mga nang-api sa kanyang mababang ranggo, habang ang iba naman ay nagparatang na sinusubukan niyang sumali sa isang party upang makinabang lamang sa pagsusumikap ng iba. Nakatayo sa gitna ng mga tao, tahimik na bamantong hininga si Chen sa ilalim ng kanyang talukbong, sinimulan niyang sisihin ang kanyang sarili, marahil ay hindi niya dapat inihayag ang kanyang klase sa simula pa lang, kung lihim niyang dinala si Liu sa dungeon sa halip, maaaring mas naging maayos ang lahat. Nang wala ng ideya si Chen kung ano ang susunod na gagawin, biglang may isang babaeng may kapansin-pansing kulay rosas na buhok na lumapit. Mausisa niyang tiningnan si Liu at ang kanyang pagdating ay agad na nakuha ang atensyon ng nadidismayang batang mangangaso. Ang babae ay labis na natuwa, sa sandaling makita niya si Liu, hindi niya napigilan ang kanyang tuwa, sumugod siya, inagaw si Liu sa kanyang mga bisig, at paulit-ulit na pinuri kung gaano siya ka-cute. Iginiit pa niya na si Liu ay isang maliit na tuta, nagulat sa biglaang yakap, nanlaki ang mga mata ni Liu sa pag-aalala. Mabilis na pamatak ang luha sa kanyang mga mata na parang malapit ng umiyak. Sa kabila ng pagiging isang makapangyarihang spirit beast, tinatrato siya na parang isang malambot na larwang pinalamanan. Agad na namugat ang maliit na mukha ni Liu dahil sa hiya at pagkadismaya. Para kay Soleil, gayunpaman, ang ekspresyong yun ay lalo lamang nagpapaganda sa kanya. Si Chen naman ay lubos na alam na ang kanyang kasama ay sobrang nahihiya na halos sisibog na. Nagpakawala si Liu ng sunod-sunod na kalunos-lunos na iyak bilang pagtutol, ngunit hindi pa rin napagtanto ni Soleil kung ano ang mali. Mabilis na ipinaliwanag ni si Chen na hindi ito tuta, kundi isang tunay na leon. Tawa ng tawa si Soleil bago mabilis na humingi ng tawad. Sinabi niya na ngayon lang siya nakakita ng napakaliit at napaka-cute na leon. Matapos ang masiglang pagbati, sa wakas ay kumalma si Soleil at tiningnan ng mabuti ang mahiwagang binata na nakatayo sa harapan niya. Napunta ang kanyang tingin sa Hunter ID card na hawak ni si Chen. Kinuha niya ang Hunter card at binasa ng dahan-dahan ang pangalang si Chen, isang E-rank Tamer, isang klaseng itinuturing ng lahat sa paligid nila na lubos na walang silbi. Tahimik na inulit ni Soleil ang kanyang pangalan na parang isinasaulo ito, hindi tulad ng iba, walang bakas ng paghamak sa kanyang mga mata, sa halip, tila tunay siyang naintriga sa gayong bihirang klase. Tinanong niya si Chen kung naghahanap siya ng party, bahagyang tumango si Chen, inamin na siya nga ay naghahanap, ipinaliwanag niya na ang kanyang pangunahing layunin ay tulungan si Liu na mag-level up ng mabilis hanggat maaari.
Pumalakpak si Soleil at agad na lumiwanag ang kanyang mukha na parang natagpuan niya ang huling nawawalang piraso ng kanyang plano. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Soleil, isang D-rank nuclear warrior. Sa kanyang palad, nakakuha siya ng pahintulot na pumasok sa isang dungeon, ngunit ang kanyang party ay kulang pa ng isang miyembro para sa ekspedisyong ito. Gayunpaman, naging lubos na tapat din si Soleil, binalaan niya si Chen na ito ay isang D-rank dungeon, isang may napakataas na antas ng panganib. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata at tinanong kung may lakas ng loob siyang humakbang sa ganitong nakamamatay na hamon. Sumagot si Chen ng may kumpiyansang katahimikan, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado, na parang handa na siyang harapin ang anumang panganib na naghihintay sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ang jeep na may dalang party ay mabilis na bumiyahe sa magaspang at hindi pantay na daan, nag-iiwan ng makakapal na ulap ng alikabok habang ito ay dumaraan sa tiwangwang na wasteland. Ang kanilang destinasyon ay isang malaking scrapyard sa labas ng lungsod. Sa harap nila ay nakatayo ang pasukan ng isang napakalaking cave-type na dungeon, ang itim na bumungad na parang bibig ng isang halimaw na naghihintay lamunin ang sinumang maglakas loob na pumasok. Ilang mga ngaso na ang nagtipon doon, kapansin-pansin, ang lalaking may bigete kanina ay kasama nila. Nalaglag ang kanyang panga sa hindi paniniwala nang makita niya na ang binatang kanyang pinaalis ay bumalik kasama ang kanilang party leader. Sa sandaling makita niya si Chen, agad siyang nagsimulang magreklamo muli tungkol sa maruming pasang yun. Nang marinig ito, nagulat si Soleil at tinanong kung ano ang nangyari sa pagitan nila kanina. Galit na ipinaliwanag ng lalaking may bigete na diretsahan niyang tinanggihan si Chen dahil naniniwala siya na ang binata ay walang karanasan at magiging pabigat lamang sa party. Malakas niyang hiniling na malaman kung bakit dinala ni Soleil ang ganitong pasanin sa koponan. Ang isa pang miyembro ng party ay tila mas kalmado. Nakangiti, sinabi niya na mas maraming tao ay mas maraming lakas. Nais din niyang bigyan si Chen, isang bagong dating, ng pagkakataong patunayan ang kanyang kakayahan. Kitang-kita pa rin ang pagkainis ng lalaking may bigete. Ang pinakaayaw niya ay ang maghatak ng mahihinang tao upang hayaan silang makakuha ng karanasan mula sa pagsusumikap ng iba. Tahimik na nakinig si Chen, hindi na niya inabala pang makipagtalo sa isang taong mayabang. Pumalakpak si Soleil upang mabawi ang atensyon ng lahat. Inihayag niya na ang buong party ay dumating na at oras na upang pumasok sa dungeon. Bilang party leader, mabilis na ipinaliwanag ni Soleil ang plano. Kasama sa koponan ang tatlong makaranasang D-rank hunters. Ngunit dahil ang dungeon ay nananatiling halos hindi pa natutuklasan, binalaan niya ang lahat na huwag magpabeya sa anumang pagkakataon. Ang pangalan ng lalaking may bigete ay Gideon, siya ang nagsisilbing vice captain at isang D-rank flora mage. Makikipagtulungan siya kay Soleil sa harapang linya, na responsable sa pagharap sa mga unang alon ng pag-atake ng kaaway. Susunod ay si Nolan, isang E-rank lightning assassin. Ang kanyang tungkulin ay mabilis na kumilos sa magkabilang gilid, alisin ang mga kaaway, at magbigay ng suporta sa kanyang mga kasamahan kung kinakailangan. Si Chug ay isang magic warrior na sinamahan ni Holly, isang E-rank support. Sila ang responsable sa pagprotekta sa likurang linya at pagtiyak sa kaligtasan ng buong party. Sa wakas, lumingon si Soleil kay si Chen na may ilang tagubilin. Sinabi niya sa kanya na maingat na obserbahan ang larangan ng digmaan, maghintay ng perpektong pagkakataon, at saka sumakto upang tulungan ang koponan na magbigay ng karagdagang pinsala. Gaya ng dati, nagsimula na namang magyabang si Gideon, buong kumpiyansa niyang idineklara na walang dapat ipag-alala si Soleil dahil nasakop na niya ang 12-dosenang katulad na D-rank dungeons. Sa kanyang paningin, ang lugar na ito ay walang iba kundi isang casual na lakad. Nagsimula nang pumasok ang grupo sa itim na kuweba, isa-isa. Ang kanilang mga anino ay nilamon ng walang katapusang kadiliman. Habang hindi mabilang na hindi kilalang panganib ang naghihintay sa kanila sa unahan, ang tunog ng matatag na mga yabag ay umalingaw-ngaw sa matigas at tuyong lupa ng kuweba. Kung mas lumalalim sila, lalong bumibigat ang atmosfera, na parang isang di nakikitang presyon ang bumabagsak sa balikat ng lahat. Pinangunahan ni Soleil ang Porma Sion, inihayag niya na ang kanilang layunin ay nasa unahan lamang. Sa dulo ng lagusan, isang mahinang gintong liwanag ang nagsimulang kumurap-kurap, isang maningning na agos ng enerhiya ang umikot sa lupa, kumikislap na may mga arko ng kuryente na sumisitsit ng nagbabanta sa hangin. Ito ay isang lightning element dungeon, na nangangako ng isang hamon na hindi magiging madali.
Pinaalalahanan ni Soleil ang lahat na manatiling malapit sa pormasayon sa lahat ng oras. Sa loob ng madilim na kuweba, ang liwanag mula sa mga sandata at kagamitan ng party ang tanging nagpapailaw sa kanilang landas. Habang nagsasalita siya, tumalon siya ng diretso sa dungeon portal, isang bolt ng gintong kidlat ang biglang bumagsak sa isang bitak sa kisame ng kuweba, hinihiwa ang kadiliman habang dumaong si Soleil ng maganda sa lupa. Mabilis na sumunod ang ibang miyembro ng party sa kanya papasok sa dungeon. Ang koponan ay nagpatigil sa harap ng isang kakaibang bagay, ito ay kahawig ng parehong kumikinang na energy spheres at higanting itlog na patuloy na naglalabas ng kumikislap na mga arko ng kuryente kasama ang napakalaking presyon. Si Gideon, ang mage na kanina ay puno ng kumpiyansa, ngayon ay nanginginig habang mahigpit na hinawakan ng kanyang enchanted bell. Agad niyang napagtanto na ito ay isang lightning element dungeon, ang pinakamalaking bangungot para sa isang flora mage tulad niya. Itinaas ni Soleil ang kanyang naglalagablab na serrated greatsword ng mataas sa hangin, ang kanyang matatalim na mata ay dumampot sa paligid habang binalaan niya ang lahat na maging alerto at handa sa labanan anumang oras. Sa lubos na kaibahan sa tensyon ng iba pang party, sina si Chen at Leo ay nanatiling lubos na kalmado. Tahimik nilang pinagmasdan ang lahat sa paligid nila na parang handa na sila sa bawat posibleng sitwasyon. Biglang, isang guhit ng gintong enerhiya ang humiwa sa kadiliman ng napakabilis, diretso sa paparating na party. Ang target nito ay si Gideon. Ang lakas ng kuryente ay napakalakas kaya napasigaw ang mage sa sakit bago ito itinapon pa atras. Nag-iwan sa lahat na nakatulala sa pagkabigla. Agad na nakilala ni Soleil ang panganib. Sumigaw siya ng babala sa buong party na ang mga halimaw ay umaatake mula sa harapan. Mula sa kadiliman ay bumulusok ang mga nilalang na parang buhay na bola ng kidlat. Sila ay mga vault rats, E-rank electric rodents na sikat sa kanilang hindi kapani-pani walang bilis at nakamamatay na kakayahang maglabas ng kuryente. Lubos na nagpanik si Gideon, sumigaw siya habang pinapanood ang mga vault rats na diretso sa kanya. Hindi siya makapaniwala na isang grupo ng maliliit na halimaw ang nakapagpilit sa kanya sa ganitong kahabag-habag na sitwasyon. Agad na iwinasiwas ni Soleil ang kanyang naglalagablab na greatsword, nagpakawala ng malakas na hagupit na hamampas sa hangin, sinubukang itaboy ang mga electric rats na pumapalibot sa party. Hindi mapigilan ni Soleil ang kanyang pagkadismaya, malakas niyang pinagalitan si Gideon. Hinihiling kung bakit ang isang taong laging nag-aangkin na napakaraming karanasan ay natatakot sa isang grupo ng E-rank na halimaw. Mabilis na sumigaw si Gideon sa kanyang pagtatanggol. Sinisi niya ang sitwasyon sa katotohanang walang nagsabi sa kanya na ito ay isang lightning element dungeon kung saan ang kanyang flora magic ay lubos na na-counter at halos walang silbi. Samantala, ang mga vault rats ay patuloy na sumusulong na parang mga palaso ng liwanag, lumilikha ng walang tigil na bagyo ng kuryente na bamalat sa buong larangan ng digmaan. Ang ibang miyembro ng party ay pantay na natigilan sa napakalaking dami ng pag-atake ng mga halimaw, napilitan silang umiwas sa mga agos ng kuryente na dumarating mula sa bawat direksyon nang walang kahit isang sandaling pahinga. Ang mga pagsabog ay patuloy na umalingaw-ngaw habang ang mga vault rats ay bumagsak sa mga dingding ng kuweba at sa mabatong lupa. Sa puntong ito, si Gideon ay nakayuko na lamang sa lupa, desperadong nagmamakaawa sa mga electric rodent na lumayo sa kanya. Nagsimula nang makaramdam si Soleil ng tumitinding presyon, parami ng parami ang mga vault rats na patuloy na lumilitaw ng walang katapusan, na nagparamdam sa kanya na ang sitwasyon ay dahan-daang lumalampas sa kontrol ng party. Habang ang larangan ng digmaan ay bumagsak sa kaguluhan, ang mga miyembro sa likuran ay nakapanood lamang ng may pagkabalisa, hindi makasugod upang tumulong. Sa pinakaharap ng pormasayon, si Chen ay nanatiling nakatayo na parang bato, malamig na nagmamasid sa buong sitwasyon. Sa sandaling magpasya si Chen na dumating na ang oras para sa kontra-atake, inutusan niya si Leo na makialam at tumulong sa koponan. Bilang tugon sa utos ng kanyang amo, nagpakawala si Leo ng malalim at nakakatakot na ungol. Ang kanyang mga mata ay nag-alab ng mystical na kulay rosas lila, handang ihayag ang tunay na kamahalan ng hari ng mga leon.